Yes, tuloy-tuloy po ang Radyo Kalusugan University on the Air with your scientist Dr. Dr. Winnie Elpan. Isa pong naturopathic doctor na kilalang super ladies sa buong Pilipinas. At syempre, Jopay, baka gusto mong banggitin yung ating number. Okay ka lang ba dyan? Sa iyong kinalalagyan? O doble-doble na yung ginagawa mo? Yes, mag-text na lang po sila 0920-1893-782, 0920-1893-782. Kasi binibideo pa ni Jopay. Tayo po ay maaaring mag-monitor sa superleadyphilippines.com. Yung iba kasi naka-live stream tayo, no? Pero yung iba na gustong dumalaw sa ating website, superladyphilippines.com. Okay? And then, of course, pwede tayo magkaroon ng interaction. Andiyan naman si Jopay sa pag-monitor niya. And of course, every day, pwede kayong dumalaw doon. Ha? And itutuloy natin itong usapan natin. Pero alam mo, Chris, itong programa natin sa Radyo Kalusugan, meron tayong tatlong pinaka-goal dito. Yung isa, to live longer without pain. Mabuhay tayo ng walang aray. Yun ang gusto natin mangyari. Pangalawa, to avoid bankruptcy. Yung hindi tayo mabankrupt kasi parang ang uso ngayon habang tumatanda ka, nababankrupt ka. Siyempre, naluluma ka ng panahon, di ba? So, magkakasakit ka. Problema, yung inipon mong barya, lalong nawala. Oo. Yung, yung pangkatamot mo, pambili mo ng pagkain, tagal-tagal mo, may sakit. Tagal naman mamatay, hindi naman mamatay, tagal. Di buhay ka pa, kasi wala ka ng pera, na-bankrupt na nag-uiwan pa ng utang. Namatay na rin finally, no? Nag-iwan po ng utang sa mga kapitbahay. Parang nakikita ko trend pa. Kaya as much as possible, gusto natin baguhin to. Na sana, unang-una, ang ipamana, hindi utang. Pangalawa, pamana, hindi diabetes. Hindi cancer, hindi high blood, hindi asthma. Kasi yung mga tao, ay kasi lahi namin to Lahi talaga namin. Para magtanggap na lahi niya ng hikain, lahi niya ng high bloodin, yung mga ganun, parang tinanggap mo na ang lahi mo talaga, diabetic ka. Ay kasi diabetic ko nanay ko, tatay ko, lolo ko, lola ko. Parang, ay kailangan maging diabetic din ako talaga. Parang ganun, ano ba yan? At saka tapos, ito pang hindi magandang eksena. Tagal-tagal mo na nagpapagamot, 20 years na, iba dyan, 15 years, 10 years, 30 years. Aba, ngayon, nagagamot pa rin. Tapos yung miligramo, pataas ng pataas. Hindi naman nabawasan, nadagdagan pa nga miligram. Tapos yung gamot na dating isa, ngayon 10 na. Till death do us part. Padami ng padami. Di ba pwedeng tigilan na natin yung ganun? Kaya nga, dito sa ating programang Radyo Kalusugan University, etong university ang pinakamalawak dahil, isipin mo, may internet ka kung saan panig ng mundo. Okay ka lang, so siguro, imbitahin natin yung mga kaibigan mo sa Canada. Nanonood sa mga taga-Canada dito. Kasi, one time mo, nagkaroon ako ng pasyente. 8 araw na daw po sa ICU yun. Tapos yung kapatid niya nanonood sa Canada, dito po sa programa na to. Nagtawag sa akin after the broadcast. Pwede ba yun sa kapatid ko? Nasa ICU siya, 8 araw na. Sabi ko, oo. Sabi niya, sige, pabibilin ko sa inyo yung asawa ko, sa yung anak. Pumunta nga ako sa Victory Mall. Pwede, madaling salita, nakabili naman mo. Siguro po nakagasto sila naman 30 to 40,000 according to information. After 4 days so, nasa recovery room na. Pinalabas na ng ospital. Pwede na raw umuwi. 4 days after di ba usually yung ICU, 8 araw. Kung mas kung gano'ng 8 araw, sa recovery room, mas mahaba dapat sa recovery, kumpara mo sa ICU. Yun baliktad.
8 araw sa ICU, 4 na araw sa recovery room. Pinauwi na ng doktor. Nawala ng hallucination. Actually, meron siyang nag-brain hemorrhage siya, may blood clot, saka may hydrocephalus. Kaya nag-hallucinate na siya. But within 4 days of taking the product, inside the hospital, sabi ng doktor, pwede na siyang umuwi. Kasi, um, mukha na siya normal eh. Wala na yung hallucinate niya eh. So, yun, tanda-tanda ko ang lahat ng ibalita ng taga-Canada. Nag-text sa akin, nasa Bicol ako noon. May good news ako sa iyo, sabi niya. Nasa kasalan pa ako. Ay, naku, salamat naman. 4 na araw lang, naka-recover na yung tao. Anyway, after a year, meron nagte-text sa akin. Nandito, nag-broadcast ako. Tapos nabanggit niya, yung kapatid ko sa Canada, ito yung hinahanap ng tao. Kasi sabi ko, yung mga yan, di ba lang nagko-communicate sa akin? Di ko na malaman ko. Kasi nagko-communicate, nasa Canada nga. Sabi ko, dapat sila, dahil sila ang nandito sa Pilipinas, dapat alam ko man lang kung ano na nangyayari, ma-development, pero wala, after a year pa. Yung pala, siya pala yung chief editor ng Red Philippines Expedition newspaper na pinamamahagi nila sa Honolulu, Hawaii at saka sa Canada. Patunayan nga niyan eh. Isa ito sa writer ko. Yan, nasarap natin si Jopay. Oo. Kumaga, ano naman sila mga freelancer na mga writers. Dalawa sila actually napunta sa akin. Yung babae, pero yung babae, balik doon. Siya na iwan sa akin. Kaya, nakakatawa dahil, kumbaga, may mga karanasan tayo na nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Kaya sabi ko, babatiin natin mga taga San Diego, hello kayo dyan, San Diego, California, at sa iba't ibang bahagi ng California. And then, yung mga taga UK dyan, kung saan man kayo naroon, mga nasa Japan dyan, yung mga kalahi natin, mga kabalat, hindi lang mga kapuso, hindi lang kapamilya, kapanalig, hindi lang kapatid, lahat ng kapitbahay, kaibigan, kagalit, kalaguyo. O, di ba? So, kaya sabi ko, lahat ng ina-address natin dito. So talagang ito, Doktora, yung Radyo Kalusugan, talagang katuwang ito ng ating bansa, ating bayan, Yes. bawat Pilipino na nakikinig Oo. ng Radyo Kalusugan. So napakalaga po ito at talagang malaking tulong po sa atin. So kaya tuloy-tuloy lang po ang pakikinig. Gusto ko palaga natin din natin sa mga friends mo. So, nasa may mga friends mo, please. Actually, yung mga kaibigan ko napakarami sa Malaba. lugar natin, sa Visayas. Kasi ako from Iloilo, galing pa ng Iloilo. So, nakapunta dito, nakatira sa Manila. Pinatutuwa na naging kasama po tayo dito sa Radyo Kalusugan. At syempre, re-reach out natin. Lahat ng kalahi natin. Lahat ng kabalat. Kabalikat. Lahat basta ng kabituka, ayan, kauta, ganyan. Pero tuloy natin itong cyclamates na to. Malay mo, tinan mo. Cyclamates were banned, sabi, in the US in 1969 when they were shown to cause cancer. Kita mo. In laboratory animals. They are allowed in many European Union countries. Pero tinatanggap pa rin itong cyclamine na yan. Isa po sa sweeteners ito. Ito nga, nakalista ho dyan. Libro to, hindi naman ako sumulat nito. Kaya tinitingnan lang natin kung ano ba yung mga dapat nating pag-ingatan, pag-iwasan. Kasi, yan nga, may ka-text ako kanina eh. Binanggit ko, hindi ako nag-aasin. Yung iodized salt, hindi ako nagagamit. Tapos, usually talaga yung mga food preparation ko, walang asin, walang asukal. Kung mag-aasukal ako, sweetener, yung, bawa, hinog na mangga, o di sigurado ka dun, ha? Hinog na mangga, matamis yan, di ba? Kung gusto mo mag-sweetener, yung natural. Bawa, honey. Ayan, alam na.
natin, yung honey, safe yun. Hindi yung chemically produced eh. Halimbawa, molasses. O alam natin, o sugar cane, panot siya ba? Ayan. So, marami po na natural stevia. Stevia. Ayan. So, yung mga ganun ba, kumbaga ibig ko sabihin nyo, coconut sap, ayan. Marami naman eh. Although, yung mga medyo rare, no, may pagka-rare na mga ano, mahirap hanapin. Diba? Kaya lang, wala tayong magagawa. Kailangan talaga nating mag-ingat eh. Observe. Maging conscious tayo. Diba? Okay, another one. Oxysol flame. Oh, ito, organic salt naman. That is, ito, may good ano to. Oxysol flame, oxysol flame, K, is a recent discovery. It is not metabolized in the body and is eliminated in the urine just as it is. It has a very pleasant sweetness. Pero hindi naman metabolize sa loob ng katawan natin. There are some doubts regarding its harmlessness and many feel that it has not been adequately tested. May mga duda-duda, etc. Ganyan. So, kumbaga, tinitingnan natin kung ano kaya ang pwede natin gamitin. Alam niyo noon, meron akong, yung halaman niya ng stevia, binibenta ko yun sa mga listeners. Sige, dyan na sa ibabaw ng dining table. Pag gusto mo, di ba yung mga diabetic, lalo na walang masukan. Gusto mo matamis, sige, kumuha isa, 2 dahon, muyain mo, di matamis na yung dila mo. Saka ka uminom na kung anong gusto mong inumin. Di dati nang matamis yung dila mo. What I'm trying to say, may mga natural talaga na pwedeng gamitin natin. Okay? Now, ito pa, aspartame, kung tawagin. 2 amino acids, aspartic acid, and phenylalanine, and methylic alcohol. Aspartame was discovered in 1965. Its flavor is very similar to that of sugar. Parang makapareho. It degrades with cooking. It was accepted in the United States as a grass additive in 1981. Parang damo. Pero merong yan, yung meaning yung grass na yan. Okay. So, tingnan natin. May cause an increase in appetite with its accompanying weight gain. Siyempre, kung taas ng taas ang appetite, the more you will take. Yan. Di ba, mahilig yung mga tao sa matatamis. The more na mag-take sila ng matamis. The amino acid, phenylalanine. Yung phenylalanine, okay yun, kasi amino acid yun. That it contains is very toxic to the nervous system. Nakaw, delikado. If it is not rapidly eliminated from the bloodstream because of this, aspartame is harmful. Ayun, harmful yung aspartame. Those suffering from phenylketonuria who cannot metabolize phenylalanine, sensitive individuals who suffer of headache and nervous agitation when taking aspartame. Ano ito? Sweetener din ito. Nakalagay din ito sa mga pagkain as part of the pampasarap. Pampalasa. Kaya nga yung mga pampasarap, medyo may kadelikaduhan. Yung bang, kasi pag nagbenta ka ng product tapos hindi mo naman pasarapin, paano na? Mababankrupt ka. Kaya, yun pong ating recipe 1. Sabi nila, ano ba lasa niya? Takeable naman tapos gano'n. Yung yellow juice natin, please, yun yung, ang tawag, compare ko yan sa muriatic acid, kumbaga sa Unidoro. Kasi yan ang nagsisip-sip ng mga nana, yung mga bulok, ganyan. Yung mga unwanted elements, ilalabas yun sa katawan natin. Kahapon may bisita tayo. Tapos, sabi ko, pang 7 days niya na kasi 7 days ang
Ang program ko dito, 7 araw. After 7 araw, 7 araw ulit, 7 araw, basta 7 araw. Para for evaluation. Sabi niya sa akin, kumusta ho naman, ano na nangyari? Ano po ang mga reaction, sabi niya. Sabi ko sabihin yung elimination, like that. Sabi niya 2 to 3 times. Ay, sabi ko, kunti po yun. Kumbaga sa ano, yung ini-expect ko na result, pagka gano'n, kunyari, average ka lang, yung 3 times a day kasi na pagtumi natin, bawal mo din. Ano yun, hindi masyado, tama lang, kasi input equals output. Kumbaga, ibig sabihin, saan talaga napunan, input. Diba, 3 times. Dapat to kasi input equals output. Para bang, yun ang formula, para walang aray yung tao. Kunwari, 3 times yung kumain. Siyempre may sapal ka, meron kang tatlong sapal din ang dapat mong ilabas. Pero kung halimbawa, 5 beses ka kumain, minsan ka lang dumudumi. Aba, dami mong utang. Oo, may problema. Ngayon, kung yung 3 times na sinasabi, sabi ko, hindi ko okay yun. Bakit? Kasi nag-take ka na recipe 1 into eh. Dapat to dyan, more elimination. Siguro mas maganda, maka-eliminate kayo. Pinakamaganda sa kaso nyo, dahil may edad na kayo, luma na, pinapasa na ng panahon. Ibig sabihin mga edad natin. Dapat yan, more elimination, more frequent. Kung yung pinanggit nyo 2 to 3, medyo mabagal. Ibig sabihin, mabagal ho yung reaction. Ngayon, compare ko dun sa 1-month-old baby. Yun 1-month-old baby na si macrobiotic baby. Dala ko nga dito kahapon eh. Ngayon kasi kinuha nung anak ko. Wala akong mapitpit dito macrobiotic baby. 1-month-old, inumpisahan ko na po siya na patake ng recipe 1 in 2. Nag-mix ako, 1 in 2, no? Nilagay ko sa isang bottle. So, every magtitimpla ng gatas, nilalagyan ko mga 2-3 kutsara. So, yun yung proportion. Ang dami niya nilalabas. Tapos, ang bilis niyan lumaki. Tapos, marami siyang muta na lumalabas. At saka yung ihi niya, heavy po yung yung diaper. Pero walang dumi bukod yung dumi, bukod yung ihi. So, in other words, inoobservan ko, ito 1-month-old pa lang sa mundo. Pero ang inilalabas sa kanyang sinapupunan, sa bowel movement, dami. Paano tayo? Yung edad natin. Kumbaga, ibig ko sabihin, sa ngayon, 1 month and 2 weeks ko nang pinapainom yung bata. Yung infant, take note, infant. Kasi baka may nag-iisip yan na, pwede kaya sa akin yan? Matanda ka na nga eh. Yun nga, bata, sanggol pa lang eh. 1-month-old pa nga lang eh. Pwede, di ba? So, ang point ko lang, napaka-safe, napaka-secure. Itong recipe 1, recipe 2 kung tawagin ko po ito eh. Recipe 1, yung yellow juice. Recipe 2, yung blood maker. Kumbaga, dagdag bawas. Unloading, yung recipe 1, negative charge. Loading, yung positive charge naman, yung recipe 2, yung blood maker yun. So, kumbaga, pambalanse. Meron pabawas, meron papasok. Hindi pwede puro bawas nang walang pasok. Kaya kailangan dagdag bawas o bawas dagdag. Usually, unloading first before unloading before loading. Kumbaga jeep, passenger's jeep. Paano ka magpapapasok ng passenger? Kung puno. Dapat i-unload muna natin yung mga pasayeros bago siya papasukan ng mga bagong passengers. So in other words, sa katawan natin, usually, gano'n. Dahil matatanda na tayo, compare ko nga sa 1-month-old baby, sa kabila ng 1-month-old, ang dami-dami yan nilalabas. Tayo pa kaya? Na medyo naluma na tayo ng panahon. Yung iba tayo sa atin, golden acres na. Paano, Liebo 60s na ako. Di ba? Si Chris, at least, line 3 pa lang. Akala ko nga 40s na eh. Ibig sabihin, medyo mas matured siya. Ayan. Doon sa kanyang 36 ka mo ikaw kanina. 35. 35 nagdagdagan pa ng isa. Si Jopay nga, ano lang to eh. Ilan taon ka Jopay? 25? 22.
at 20, nadagdagan ko pa ng 3, 22 lang pala to. So, magkakalayo yung edad natin. So, mas maswerte kayo kasi right now, nalaman nyo na ganyan pala. O di ba? Kaya nga mas maswerte kayo ng mga kabataan dahil talagang marami na po ang nag-aaral ng kalusugan. Magkaganon pa man, pagdating sa gastusan, medyo mabagal ang mga tao. Bakit? Siyempre, conscious tayo sa pera. Conscious nga tayo sa pera, sa kalusugan, walang consciousness eh, di ba? So, yung iba kahit na may pera, ayaw nilang gumastos talaga. Dahil ang awareness nila pera, hindi kalusugan, hindi katawan. Pero, sabi nga po ni Dr. Bernard Jensen, yung aking mentor sa Amerika, ito po yung father of iridology kung tawagin. Alam niyo ba yung naninilip sa mata, yung iris analysis? Siya po yung mentor sa California o sa buong mundo na sumulat na more than 50 books. Yan. Sabi po niya, alagaan daw po natin yung bituka natin for the first 50 years of our lives. So that alagaan naman tayo ng ating bituka for the next 50 years of our lives. Ibang salita, pwede kang umabot na 100 years old na mukha kang normal, hindi ka mukhang abnormal. Kasi po yung in-experimento nila sa Amerika na 30 cadaver, 30 cadavers. Binuksan po yung mga bituka nito. At nakita po na yung butas ng bituka nila, ang liit-liit na ng butas, lapis na lang, kasi laki na lang ang katawan ng lapis ang pwede maka-pass through. So, ibig sabihin po, namatay po yung mga tao na yun sa iba't ibang sakit, pero may common denominator. Yung butas ng bituka nila, kumbaga yung diameter ng bituka natin, kung alay, ganyan. Maliit na lang. Yung dinadaanan ng pupo natin. Ibig sabihin nun, makapal na ang lumot at kalawang ng ating bituka. Yun ang mga malulungkot na eksenang we are not aware of. Buong mundo yan. Hindi aware ang mga tao. That constipation is the culprit of all. Ibig sabihin niya po ang kriminal ng lahat ng sakit. Yan po constipation. Ibig sabihin nun, hindi normal ang pag-eliminate ng dumi. Ano naman ang batayan natin ng normal? Yun na nga po, input equals output. Yan po ang ibig sabihin. Kaya, kailangan po natin talaga na medyo maging aware na tayo. Alam niyo po, nung about more or less 30 years ago, nandyan ako sa Blooming Street, yung office ko. Yung mga taong pumupunta sa akin, papakainin ko ng super candy. Ang super candy po yun ang breakthrough sa Pilipinas na nakilalang pampapupo o kaya pang eliminator, ganyan. Mga tao, yung iba nakakaintindi, tuwang-tuwa dahil nakakapaglabas sila ng malaya. Sarap ng pakiramdam. Kaya tinawag ng comfort room eh. Nako-comfort ka eh. Pag lumalabas na yung mga unwanted elements. Ha? Hindi yung mga wanted, unwanted yun. Iba nagagalit sa akin. Sabi, ay, ano ba yung produkto mo? Ibak ako ng ibak. Parang taya ako ng tayo. Sabi ganyan, nagagalit. O tingnan nyo, sa mga ugalit niya. Puti nga, nilabas ko na nga yung bulok na nagagalit pa kayo sa akin. Sabi niya, ay oo nga ano. Doon niya lang na-realize na, sige, balik nyo. Gusto nyo balik, sige, bahala kayo, balik nyo. Biro lang naman, pero, ibig sabihin, sino ba naman magbabalik ng dumi, di ba? Buti nga, lumabas na, ba't nanghihinayang ka pa? Ba't na nagagalit sa akin? Mabuti nga, nilalabas ko. Yung ganun ba? So, until naging aware ho ang mga tao na kailangan pala yun. At ito natuklasan ko. Yung mga pasyenteng tigbakable, tikukable, matayable, deadbolable, hopeless, helpless, terminal case. Kasi po nung unang-una pang mga 3 dekada nakakalipas, hindi pa uso itong ganitong programa. Yun na nga po yung programa ko naging trendsetter, ika nga. Doon lang natuklasan ng tao na, ay, dapat pala talaga, dudumi. Ayun, ang palang sekreto, nakita ko, kapag naglabas ka na ng mga bulok, inclusive, kasama yung mga nana, may mga tinatawag na diverticulitis, diverticula, mga
colitis, mga ganon-ganon, no? Yung mga bituka natin, may mga tila polyps, may mga tila butlig. Na yung mga laman yan na dugong patay, na itim, ganon. Basta mga butlig, isipin na lang natin yung butlig. Yung mga butlig na yan, dyan ho nag-umpisa ang cancer. Kasi alam mo, magkakatabing mga butlig, biglang nagputo ka, di sugat na yon. Yung mga sugat to sa bituka, ano yun, doon ho nag-umpisa yung mga hindi gumagaling na mga sugat, yun yun. Ulcer, cancer. Magagandang pakinggan eh, ulcer, cancer. Pag ang ulcer ho ay matagal na, nagiging cancer na po yan. Kumbaga mga hindi na gumagaling. Sugat na hindi gumagaling, yan ang ibig sabihin ng cancer. Kaya, kailangan ho, matanggal natin yung lumot, yung kalawang sa dingding ng ating mga bituka. At, kahit naman sa ilo may polyps eh. Kaya yung meron po tayong panlinis ng ating utak, through the mata, yun ay formula natin dito sa Radyo Kalusugan. Panlinis, it was intended to cleanse the eyes. Paano mo mapapatunayan na maglinis? Patak, 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 o kahit 5 patak, 10 patak, 20 patak, maghapon, halimbawa lang. Bira naman magpatak ng 20, di ba? Ang lalabaso niyan talaga sa iyo, muta. Halimbawa, ngayong gabi, kinabukasan yan, sarado na ang mata mo sa muta. Ayan. Yan po yung panlinis natin sa utak through the mata. Ayan. Eye drop, eye wash, tawagin natin. Kaya lang, hindi lang mo yung utak ang malilinis. Pag pinanay-panay mo, kaya hindi pwede, 1, 2, 3, hindi pwede yung gano'n. Kailangan panay-panay, yung mas madalas, mas mabuti kasi, ang unang lilinisin niyan yung sa mata, yung surroundings niyan. Yung mga lumuluha, yung matatanda lumuluha, hindi naman umiiyak. Maralo ang tail glands noon. Ganon. So, mawawala yung pagbabara kasi lalabas yung mga muta. Ito pa ang maganda niya, Grace. Yung mga ilong natin, di ba, meron dyan, singot na. Meron ako empleyado noon, gwapo sana nga eh. Kaya lang, pag pinagle-lecture ko, singot na. Ganon ang ganon. Parang naging sakit na tuloy yung sisingot-singot. May mga sinusitis, singot na singot. Yung mga bulok mo dyan sa sinuses, ang tawag yung mga butas dyan sa bungo natin. Yung bungo natin kasi may butas yan eh. Okay. Bunganga, yung ilong, yung mata, yung tenga. Parang crossing lang yan ng EDSA eh. At saka ng Ortegas. Yan yung mga sinuses kung tawagin. Kaya tinatawag na sinusitis kasi may inflammation. Ayan. So, madaling salita, di ganon ang nangyayari. Lalabas ho dyan, yung mga bulok, meron dyan, nilalabas ang mabaho, mga bulok na sa ilong, may mga rhinitis, sinusitis, adenoid, polyps, ay nako, grabe. Maglalabasan ho yan, pag pinanay-panay, huwag yung tipirin, 350 lang yun eh, tipirin pa. At saka alam niyo ang katumbas niyan, daan-daan libo. Dahil pag na-infection, utak kaya yan. Ha? Yung sinuses na yan ang drainage sa utak ng tao. Ito pa ang gusto kong maipaintindi. Ang utak ng tao, paano mo lilinisin? Pwede yun. Meron bang palinis ng utak? Wala yata, di ba? Mahirap gawin yun. Mahirap yata ang gawin yun. Pero itong eye wash, pwede pong palinis ng utak. Bakit ko nasabi? Aba, nung isang araw, meron nung tayong lisip, meron nung nagpatak sa mata. Na-detect ko siya, meron siyang bulate, meron siyang itlog ng bulate sa utak, sa brain. Akalain mo pa naman, nilabas ang mata niya, patay na ascaris, may pangalan pa, wala lang apelido, ascaris. May kasamang itlog. Yun yung na-detect sa utak niya. So, ibig sabihin, nakakarating talaga sa utak, ano? Kung hindi pa naman nakarating, bakit pa naman ilalabas yun, di ba? So, yun ang isang ebidensya na pwede palang makalabas. Halimbawa, may tumor ka sa utak. O patak, 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 patak. Pero ako talaga, ina-advise ko yung intake. Kaya lang hindi ka naman sukat nakalain na pag nagpatak ka, sisipsipin yung nanak mo sa utak mo. Kung meron ka nga bang butlig dyan, di ba? Paano mo yung tatanggalin? Bibiyakin ang utak mo. Siyempre, natural, ganun talaga eh. Bibiyakin ang utak ng tao kapag may tumor tayo. Kaya, ano kaya kung pwede naman palang tunawin, huwag mo papabiyak ang utak mo. Ay di, simplify the problem. Hindi mo pa naman nasusubukan ito, di subukan mo muna. Hindi po ba?
So, yun po ang invitation natin sa ating mga kapanalig, mga tagapakinig natin dyan, mga suki dyan, o hindi man suki. Pero alam nyo nangyayari, Chris, kunwari, may nakikinig. Sasabihin sa kamag-anak, ano yung kamag-anak, hindi naman nakikinig. Uy, meron kayo palang, meron pala kayong, may tumor sa utak. Ay, meron ako napakinggan, ganyan-ganyan. Alam nyo, gusto nyo makinig muna kayo. Papakinggan nyo muna yung pinagsasabihan nyo. Kasi minsan ang hirap Hindi naman ako nangumbinsi rito. Sinasabi ko lang yung dapat at yung tama. Ngayon, alam nyo, naisip ko, magbigay ako ng charity prize na 5,000 per day, inclusive everything, ha? With a treatment, with a accommodation, with a eat all you can, drink all you can. Kasi, kapag malala na ho, ang binibigay ko dyan, nagkakalaga ng 32,000, 8 araw. Binabudget ko lang yon, half liter. Oh. Kaya sabi ko, ano kaya kung bigyan ko sila ng inclusive of the accommodation, yung treatment. Kasi, kumbaga kulang-kulang, binibigay ko lang sa kanila yung diet therapy. Pero siguro mas mapapabilis kung kasama yung hydrotherapy, everything. No? Pero siyempre, pag may tumuro kayo, hindi ko talaga minamasahe yan. Oo. Merong iba't ibang mga pampabilis ba? Pampadali. Para bang pigsa, walang pinag-iba, pahinugin mo ng mas mabilis yung pigsa para ilabas yung nana. Yung pinaka-purpose natin dito, palabasin natin yung bulok, kung may mga tumor, may mga bukol, palabasin yung mga nana. Yun ang pinaka-main goal natin. Kasi pag nailabas yan, ang tawag ko dyan control or retardation. Ano ang i-retard natin? Yung growth ng cancer cells. Parang anay ho yan. Anay hanggang utak. Basta lahat, gagapang mo yan. Sumasama mo yan sa dugo natin. And then, magpo-colonize siya doon sa area pinaka-weakest ng organs mo. Ayan. Then, pag nag-colonize, may bukol ka na naman. Kaya huwag mo sabihin, tinapyas na yung bukol mo, okay ka na. Nako, hindi ho. Pwede magpaulit-ulit, magpabalik-balik ang tumor. Meron na tayo isang case na may leukemia. Nagkaroon ng tumor sa utak, tumama sa optic nerve, lumuwa ang mata. Pagkainom ng recipe 1 in 2, lumabas yung mga nana sa ilong, sa mata, sa tenga, dito sa bibig. Dito sa ulo, may mga parang pigsang maliliit. At saka sa dulo ng daliri, nagkaroon ng sore, lumabas ang nana dyan, sa mga daliri niya. In other words, pwede palang lumabas kahit sa ang parte ng katawan natin, ang nana. Kapag nag-recipe 1 in 2 kayo, wag mo kayo mataranta, wag mo kayo matakot. Yung sanggol ko nga ngayon, si Macrobiotic Baby, may lumabas na maliit na dito, parang cyst. Aabangan ko yon hanggang sa mawala. Dahil meron din ako sa Boracay Island, 2 babae, pinatake ko ng recipe 1 in 2, may lumabas na bukol sa shoulder nila, pero nawala ho after some time. Huwag yung titikilan. Kailangan tuloy-tuloy yung pag-take ng recipe 1 in 2 para tuluyang malusaw. Kasi inilalabas ho yung mga sekreto natin sa loob ng katawan. Inilalabas ho yan. And yung diet therapy natin, yung tungkol sa asukal, hindi ako gumagamit ng asukal. Bahala kayo kung gugamit kayo. Basta ako, yung natural sweetener ang ginagamit ko ho. Kaya, dahil ito pong ating usapan, extended naman sa superladyphilippines.com, ay nyo na lang, subaybayan nyo na lamang po yan kasi ang oras naman natin dito ay kapos. And of course, bukas naman po yung ating tanggapan sa Monumento, 4th floor, Victory Mall, Monumento, Caloocan City. Chris? Yes. Yung mga kaibigan mo, pwede mo papuntahin doon. Araw-araw nagbibigay ng lecture si Tita Beth. At ako naman dito sa West Insula, individualized. No? Personalized, individualized. I-iris ko muna sila, silipin ko. Then, dalhin yung laboratories ninyo, lahat ng data nyo, gagather natin, titingnan natin. Ano ba yung health status mo? Ano ba yung reklamo mo? Ano ba yung complaint mo? Because the complaint of the patient, hindi naman nararamdaman ng doktor. Iba po yung medical, iba po yung iris analysis, iba-iba po yan. We gather all this data, and then, into one, then, tingnan natin, ano ba ang status mo? Yung health status mo. Doon tayo mag-umpisa. Kung ano yung binitbit ninyo sa aking status ng katawan nyo, doon tayo mag-umpisa. Every week, magkakaroon po tayo ng evaluation. At yung gusto mag-take advantage, first come, first serve, doon sa ating charity, kasi hindi naman kayo pwede magpatong-patong, limited accommodation tayo. Scheduling mo natin yan. Okay?
7 days, 5 times 7, that is 35. Kaya lang, dyan ho, kaya charity ho yan, hindi yun ang regular price. Ang regular price ho is more than 10. Lalo na kung nakainom ka ng isang galon isang araw, edi lugi ako, di ba? Eat all you can, drink all you can. So in other words, i-take advantage nyo lang. Kasi patikim lang ho yan. Okay? Malulugi naman ho tayo niyan pagka all throughout, gano'n. But meantime, para at least maranasan nyo, kasama po dyan dermatological, muscular, structural treatment, structural sa buto, yung alignment ng mga buto natin, and then yung ating muscular, makalam na natin, yung dermatological, ay, naku, papakinisin ho kayo. Oo. At ang halaga pa lang ho nung i-apply sa buong katawan nyo, ay 5,000 na. Oo. And then, kasi ho, isang expertise natin dito, Chris, yung sa balat. Lahat na may balat, mukhang inarmalite, no vacancy ang mukha, po pwede ho kayo rito. Ha? So, ayan po, dahil tayo po ay kapos na, wala na po tayong oras, paalaman lusot tayo. So, Chris, asahan ko, mga next time around, Opo. dadalaw ko ulit. Yes po. At bukod sa mag-uusap tayo, makikinig at mag-aaral po dito sa Radyo Kalusugan. Sige po, paalam po kayo. Malay mo, baka may mga friends ka na nakikinig sa'yo. Paalam mo kayo sa kanila. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa inyong pakikinig sa Radyo Kalusugan. At naniniwala po ako na ito ay malaking tulong po talaga sa atin, lalo na ako. Ay marami po ako natutunan sa ating super lady. Super duper po. Tulong po ito sa kalusugan po natin. So, sa aking mga kaibigan, lalo na dyan sa Pasay, binabati ko po na magandang umaga. Nawa, patuloy po tayong mapakinig sa Veritas 846. Yes. Pagpapalain po tayo ng Panginoon, lalo na sa ating kalusugan. At tabayanan niyo rin po yung Soup for Ladies Macrobiotic Recipe Book. Ayan. We're preparing for that soup. Hindi yung SOUP. Soup per lady. Di ba? Joe 5, bate, ay ano ka na? Kaalaman ka na. Contact number na lang. Okay. So magpalusog, magpalakas, magpaliksi, magpahaba ng buhay ng hindi aray ng araya, hindi mapigilan, mamatay na nakangiti, hindi nakangiwi. At huwag mag-iwan ng utang sa kapitbahay. Ako naman po inyong scientist doctor, Dr. Robini Elpa. Isa pong naturopathic doctor na kilalang super lady sa buong Pilipinas. Good health po sa inyong lahat. Sumainyo ang katotohanan.